Mas masakit kapag hindi ka sinasaktan ng ibang tao, pero sinasaktan ka naman ng sarili mong pamilya. Yung dapat sandalan mo, sila pa yung dahilan kung bakit pagod ka, kung bakit tahimik ka, kung bakit palagi kang nagdududa sa sarili mo. Kung nararamdaman mo to, hindi ka nag-iisa at hindi ka rin mahina. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang pwede mong gawin kapag pamilya mo mismo ang toxic. Number 1, kilalanin mo muna kung toxic ba talaga. Hindi ito madali, lalo na kapag pamilya mo ang usapan. Kasi lumaki ka sa paniniwalang pamilya mo yan, dapat intindihin mo. Ganyan lang talaga sila. Tiisin mo na lang. Pero dumadating ang punto na kailangan mong tanungin ang sarili mo ng isang seryosong tanong. Bakit tuwing kasama mo sila, pakiramdam mo, lagi kang pagod, nagigilty ka, o parang may kulang sa'yo? Minsan kasi, na-normalize na ang toxicity sa bahay. Sanay ka na sa sigawan, sa pagmamaliit, sa paninisi, na hindi ka sapat. At dahil araw-araw mo itong nararanasan, iniisip mo na normal lang to. You tell yourself, ganito naman talaga sa pamilya. Pero ang totoo, hindi normal ang masaktan araw-araw. Hindi normal ang matakot magsalita. Hindi normal ang kailangan mong mag-ingat sa bawat galaw mo para lang walang masabi tungkol sa'yo. Isa sa mga palatandaan na toxic na ay kapag lagi mong kini-question ang sarili mo pagkatapos ng usapan. Parang okay ka naman bago ka pumasok sa kwarto. Pero paglabas mo, bigla kang puno ng self-doubt. Parang kasalanan mo naman kahit hindi mo alam kung anong ginawa mong mali. That's not love. That's emotional damage. Madalas, dinidismiss mo pa ang nararamdaman mo. Sinasabi mo sa sarili mo, oo lang ako. Baka ako talaga ang may problema. Pero pakinggan mo to. Kung paulit-ulit kang nasasaktan, hindi na yan misunderstanding. Pattern na yan. At kapag pattern na, kailangan mo nang harapin ang katotohanan, kahit masakit. Hindi ibig sabihin na kinikilala mong toxic ang pamilya mo ay galit ka na agad sa kanila. Hindi rin ibig sabihin na wala kang utang na loob. What it really means is this. Pinipili mong maging honest sa sarili mo. Pinipili mong hindi na i-gaslight ang sarili mo para lang mapanatili ang peace na hindi naman talaga peaceful. Dito nagsisimula ang healing. Hindi sa pagbabago nila, kundi sa pagiging aware mo sa kung ano ang nangyayari sa'yo. Kasi hanggat hindi mo inaamin na may problema, patuloy mo lang i-justify ang sakit. Pero sa oras na sabihin mo sa sarili mo na, oo, masakit na, o hindi na healthy to, doon ka palang magkakaroon ng pagkakataon na protektahan ang sarili mo. Awareness is not betrayal. It's self-respect. At kung may isang bagay na kailangan mong unahin, yun ay ang mental at emotional health mo. Hindi ka masamang anak dahil ginawa mo to. Tao ka lang na napagod masaktan. Number 2, itigil mo ang pag-asa na magbabago sila agad. Masakit itong tanggapin, pero totoo, hindi lahat ng tao, kahit pamilya pa, ay handang magbago sa oras na kailangan mo. Madalas umaasa ka dahil mahal mo sila. Umaasa ka kasi iniisip mo, pamilya ko to, dapat mas naiintindihan ko sila o naiintindihan nila ako. Pero sa totoong buhay, hindi ganun palagi ang nangyayari. Kapag patuloy kang umaasa na magigising sila isang araw na biglang mabait, marunong umunawa at marunong humingi ng sorry, ikaw ang mauubos. Every time na umaasa ka, you give them power over your emotions. At kapag hindi nila na-meet ang inaasahan mo, ikaw na naman ang talo. Ikaw na naman ang nasasaktan, nadidismaya, at napapatanong ka sa sarili mo kung kulang ka ba. Minsan sinasabi natin, magbabago rin sila pag nakita nilang nasasaktan na ako. Pero ang totoo, hindi lahat ng tao nagbabago dahil sa sakit ng iba. May mga taong komportable na sa kung sino sila kahit may nasasaktan na. At kapag hindi mo ito tinanggap, paulit-ulit mong ilalagay ang sarili mo sa parehong negative cycle. Ang pagbitaw sa expectation ay hindi pagsuko. It's self-protection. Hindi ibig sabihin na wala ka ng respeto o pagmamahal sa kanila. Ibig sabihin lang nito, pinipili mong huwag nang ibase ang peace of mind mo sa posibilidad na magbabago sila. Kasi sa sandaling gawin mo yon, hawak na nila ang emosyon mo. Kapag tinigil mo ang pag-asa na magbabago sila agad, mas nagiging malinaw ang realidad. Mas makakapagdesisyon ka nang hindi emosyon ang nauuna. Mas nagkakaroon ka ng kontrol sa reaksyon mo. Hindi ka na ganoon kabilis masaktan kasi hindi ka na umaasa sa version nila na baka hindi naman talaga darating.
And here's the hard truth. Minsan, ang tunay na healing ay hindi nanggagaling sa pagbabago ng iba, kundi sa pagbabago ng expectations mo. Kapag tinanggap mo kung sino sila ngayon, mas nagiging tahimik ang isip mo, mas nagiging stable ang puso mo. Hindi mo kontrolado kung kailan o kung magbabago ba sila, pero kontrolado mo kung hanggang saan mo sila papayagang makaapekto sa'yo. At minsan, doon talaga nagsisimula ang tunay na lakas. Number 3, mag-set ka ng malinaw na boundaries. Ito yung isa sa pinaka-importante pero pinakamahirap gawin, lalo na kung pamilya ang kausap mo. Kasi aminin natin, kapag pamilya, automatic na may utang na loob, may guilt, at may linyang pamilya mo pa rin yan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng karapatang protektahan ang sarili mo. Ang boundaries ay hindi pader na para itaboy sila, kundi linya na nagsasabing hanggang dito lang ang kaya at payag ka. Sa totoong buhay, ganito yan. May kamag-anak na palaging nangingialam sa desisyon mo, sa trabaho mo, sa relasyon mo, o sa pera mo. Kapag hindi ka nag-set ng boundary, araw-araw kang mauubos. Tapos sila, parang okay lang, parang wala lang sa kanila. Maraming taong natatakot mag-set ng boundaries dahil iniisip nila, baka magalit sila. Baka sabihin nila, bastos ako. O baka iniisip mo, masama ba akong anak kung magsasalita ako? Pero ang totoo, mas masama sa sarili mo kapag patuloy kang tahimik habang nasasaktan ka. Setting boundaries is not disrespect, it's self-respect. Sa totoong eksena, ang boundary minsan kasing simple lang ng ayoko munang pag-usapan yan. Hindi ako komportable sa ganyang biro. Hindi mo kailangan mag-explain ng mahaba. Hindi mo kailangang makipagtalo. The more you explain, the more they will try to break your boundary. Minsan, ang pinakamalakas na boundary ay yung kalmado but firm na sagot. May pagkakataon din na susubukin nila ang boundaries mo. Uulitin nila yung ginagawa nilang toxic. Parang chinecheck nila kung babalik ka sa dati. At dito pumapasok yung consistency. Kapag sinabi mong ayaw mo, panindigan mo. Kasi kung minsan kang bumigay, matututo silang pwedeng tapakan ulit ang limit mo. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng tao kayang i-handle ang boundaries. Lalo na yung sanay na ikaw ang laging nagbibigay, laging umiintindi, laging tahimik. Kapag bigla kang nag-set ng limits, sasabihin nilang nagbago ka. Pero ang totoo, nagising ka lang. Boundaries also mean knowing when to disengage. Kapag alam mong mauuwi lang sa sigawan, gaslighting, o paninisi ang usapan, may karapatan kang umatras. Hindi mo kailangang patunayan ang point mo sa mga taong sarado ang isip. Protecting your peace is a valid choice. At ito ang pinaka-importante. Hindi mo kontrolado ang reaksyon nila. Pero kontrolado mo kung hanggang saan ka papayag. Pwede ka pa ring magmahal mula sa malayo. Pwede ka pa ring rumespeto habang pinipili mo ang sarili mo. Hindi ka selfish. Hindi ka masama. You're just choosing to survive and heal. Kung may isang takeaway dito, ito yon. Kapag hindi mo ginuhitan ang boundaries mo, ibang tao ang guguhit para sa'yo. At kadalasan, hindi pabor sa'yo. Number 4, matutong magsabi ng hindi nang walang paliwanag. Kasi sa totoong buhay, hindi lahat ng hindi kailangan ng mahabang explanation. Maraming beses, kapag nagsabi ka ng hindi, pakiramdam mo, obligado kang magpaliwanag, mag-justify, o magkwento ng buong backstory ng buhay mo. Pero sa totoo lang, doon ka madalas nauubos. Habang mas marami kang paliwanag, mas marami silang butas na papasukin para kumbinsihin ka, para pilitin ka, o para i-guilt trip ka. Sa pamilya, lalo itong mahirap. Kapag nagsabi ka ng hindi, may kasunod agad na, bakit naman? Ganito lang naman. Pamilya tayo. At dahil ayaw mong makasakit, napipilitan kang magpaliwanag kahit labag na sa loob mo. Hanggang sa mapapansin mo, umuo ka na naman ulit. Kahit pagod ka na, kahit ayaw mo na, kahit alam mong masasaktan ka ulit. That's the cycle. Ang totoo, ang hindi ay buo na. Complete sentence siya. Hindi ito kabastusan. Hindi ito basta-basta na lang. Hindi rin ito pagiging walang respeto. It's called self-respect. Kapag sinabi mong, hindi ko kaya, sapat na yun. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang desisyon mo para lang maging valid. Your boundaries don't need approval. Sa umpisa, uncomfortable talaga.
makukonsensya ka, parang may mali, parang masama kang anak o kapatid. Pero tandaan mo, hindi masama ang magsabi ng hindi. Masama lang ito sa mga taong sanay na laging umuo ka. Kapag nasanay silang palagi kang available, palagi kang nagbibigay, palagi kang umuunawa, natural lang na magulat sila kapag bigla kang tumigil. That doesn't mean mali ka. Ibig sabihin lang, nagbabago ka. Minsan, mas maikli ang sagot, mas malinaw ang boundary. Hindi ako available. Ayokong gawin yan. Hindi ko kayang makisali. Walang drama, walang paliwanag, walang depensa. Tahimik pero matatag. At oo, may magdatampo, may magagalit, may magsasabing nag-iba ka na. Pero tanungin mo ang sarili mo, mas okay bang masaktan sila sandali o ikaw ang maubos araw-araw? Ang pagsasabi ng hindi, ng walang paliwanag, ay hindi kawalan ng pagmamahal. Madalas, ito pa nga ang simula ng tunay na pagmamahal sa sarili. Kapag natutunan mong igalang ang sarili mong limitasyon, doon ka lang magkakaroon ng lakas para magmahal ng hindi nasisira. And that's not selfish. That's healthy. Number 5, limitahan ang personal na kwento mo. Sobrang importante nito, lalo na kung pamilya mismo ang toxic. Hindi lahat ng nasa pamilya mo ay safe pagdating sa information. Minsan akala mo, normal lang na mag-share kung ano ang plano mo, kung ano ang problema mo, about sa relasyon mo o pangarap mo. Pero hindi mo namamalayan, nagiging bala na pala yun laban sa'yo. What you share today can be used against you tomorrow. May mga pamilya na kapag nagkwento ka, hindi ka pakikinggan para intindihin. Hahanapan ka ng butas. Konting pagkakamali mo, palalakihin. Konting hina mo, gagawing katatawanan. Konting pangarap mo, dudurugin ng, hindi mo kaya yan. Ang taas naman ng pangarap mo. Ambisyoso ka talaga. At kapag nasaktan ka, sasabihin lang nila, sobrang sensitive mo naman. Kaya minsan, privacy is self-respect. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil pinoprotektahan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng curious ay may good intention. Hindi lahat ng nagtatanong ay may malasakit. Sa totoong buhay, may mga pagkakataon na mas tahimik ka, mas payapa ka. Kapag hindi nila alam ang next move mo, wala silang kontrol, walang unsolicited advice, walang panghuhusga, walang pressure, walang drama. And that silence, that's power. Hindi mo kailangang i-announce ang lahat ng plano mo. Hindi mo kailangang i-explain kung bakit ka pagod, kung bakit ka nagbago, o bakit iba na ang priorities mo. You're allowed to grow quietly. You're allowed to heal privately. At tandaan mo ito, kung paulit-ulit kang nasasaktan pagkatapos mong mag-open up, that's your sign. Hindi lahat ng tao ay deserve ng access sa inner world mo. Piliin mo lang mga taong may proven respect, consistency, at empathy. Minsan, ang pinaka-mature na response ay hindi pagsagot, hindi pag-share, hindi pagdepensa. Tahimik ka lang, pero buo ka. Mas konti ang alam nila, mas konti ang hawak nila sa'yo. And in a toxic environment, that can be the difference between surviving and slowly breaking. Hindi ka cold, hindi ka mayabang, nagiging wise ka lang. Number 6, huwag pumatol sa provocation. May mga pagkakataon talaga na sinusubukan ng pamilya mo, hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may gusto silang makuha. Gusto nilang makuha ang reaksyon mo. Provocation ang tawag dyan. Yung tipong isang side comment lang, isang tingin, isang biro na alam nilang tatama sa'yo. At kapag pumatol ka, feeling nila panalo sila. That's the trap. Kapag hindi ka pumatol, hindi ibig sabihin na mahina ka. In fact, it means aware ka sa laro nila. Alam mo na kapag nagsalita ka, tataas lang ang boses, hahaba ang argumento, at sa huli, ikaw pa rin ang lalabas na masama. Kaya minsan, the most powerful response is no response at all. Relatable to sa toong buhay. Yung tipong kakauwi mo lang, pagod ka, tapos may sasabihin silang, yan lang ba ang ginagawa mo? Buti pa si ganito sa'yo. Ramdam mo na umiinit ang dibdib mo. Gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero kapag ginawa mo yon, doon pa lang nagsisimula ang gulo. One comment becomes a full-blown argument. And at the end of the day, ikaw ang drain. Sila okay lang. Kapag pinili mong manahimik, hindi mo sila binibigyan ng satisfaction.
You're not feeding the negativity. Hindi ka nag-aalaw na kontrolin nila ang emotions mo. Hindi ka nag-aalaw na kontrolin nila ang emotions mo. Kasi ang totoo, provocation is about control. Gusto nilang idikta kung paano ka magre-react. Kapag hindi ka pumatol, ikaw ang may hawak ng remote. Hindi rin ibig sabihin na habang buhay kang tatahimik. Ang ibig sabihin lang, pipiliin mo ang tamang oras at tamang paraan. Hindi kapag galit ka. Hindi kapag public humiliation ang peg. You respond when you're calm. Or sometimes, you don't respond at all. Because silence is already a message. Sa simula, mahirap talaga. Pakiramdam mo, parang nilulunok mo ang pride mo. But over time, mapapansin mo, bumababa ang power nila sa'yo. Hindi ka na ganun kadaling i-trigger. Hindi ka na nila kayang paikutin gamit ang salita. At doon mo mararamdaman ang totoong kapayapaan. So, kapag may provocation, huminto ka muna. Breathe. Ask yourself, worth it ba to ng energy ko? Most of the time, the answer is no. At kapag hindi ka pumatol, hindi ka talo. You protected your peace. And that's a win. Number 7, magkaroon ka ng emotional distance kung kailangan. May mga pagkakataon na kahit pamilya mo sila, kailangan mo munang umatras emotionally. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may hangganan din ang puso mo. Ang emotional distance ay hindi pagtalikod. Hindi rin ito pagiging bastos o walang utang na loob. Ito ay self-protection. Kasi kung araw-araw kang nasasaktan sa parehong salita, parehong paninisi, parehong drama, unti-unti kang nauubos. And the truth is, hindi mo obligasyon na saluhin lahat ng emosyon nila. Sa totoong buhay, pwedeng magkasama kayo sa isang bahay, pero hindi mo na pinapasok sa loob ang bawat komento nila. Kapag may sinabi silang masakit, dati, diretso sa puso mo. Ngayon, dumadaan na lang sa tainga. Narinig mo, pero hindi mo na ini-internalize. That's emotional distance. Minsan, mahal mo pa rin sila, pero hindi mo sila kinakausap tungkol sa mga bagay na alam mong gagamitin laban sa'yo. Hindi ka na nag-open up ng dreams mo, ng plano mo, o ng kahinaan mo, kasi alam mong hindi safe. At okay lang yon. Hindi lahat ng kadugo mo ay emotionally safe people. Emotional distance also means hindi ka na pumapasok sa bawat argumento. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat puna. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka napagod, kung bakit ka nasaktan, kung bakit ayaw mo muna. Sometimes, silence is not weakness. It's wisdom. Oo, may guilt sa simula. Pakiramdam mo masama kang anak, masama kang tao, masama kang kapatid. Pero tandaan mo, boundaries are not rejection. They are protection. Kapag pinili mong mag-distance emotionally, hindi ibig sabihin na wala ka ng respeto. Ibig sabihin lang, pinipili mong mabuhay ng hindi wasak. At minsan, ito rin ang paraan para manatili pa rin ang relasyon. Kasi kung ipipilit mo ang closeness kahit toxic na, baka tuluyang masira. Pero kung marunong kang umatras, marunong kang huminga at maglagay ng space, you give yourself a chance to heal. And maybe, one day, magkaroon ng mas maayos na koneksyon. Emotional distance is choosing peace over constant pain. Hindi mo sila inaabandona. Pinipili mo lang ang sarili mo. At sapat na dahilan na yon. Number 8, alagaan mo ang mental health mo. Kapag araw-araw kang nasa environment na puro criticism, gaslighting, o emotional pressure, unti-unting mauubos ang energy mo kahit hindi mo namamalayan. Minsan napapansin mo na lang na irritable ka, madali kang mapagod, o parang wala ka ng gana sa mga bagay na dati mong mahal. That's not weakness. That's your mind telling you, I'm tired. Sa totoong buhay, madalas ini-invalidate pa ang nararamdaman mo. Sasabihin nila, pamilya mo yan, intindihin mo na lang, ang arte mo naman. But the truth is, emotional wounds are still wounds. Kahit walang dugo, kapag paulit-ulit kang minamaliit o kinukontrol, normal lang na maapektuhan ang confidence mo at kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Pag-aalaga ng mental health, minsan simple lang, pero makapangyarihan. Pwedeng paglayo muna sa usapan kapag ramdam mong umiinit na ang ulo mo. Pwedeng pagpili ng katahimikan kaysa makipagtalo na alam mong walang patutunguhan. Pwedeng paglaan ng oras sa mga bagay na nagpapakalma sa'yo. These small breaks are not laziness. They are self-preservation. May mga araw din na makakaramdam ka ng guilt. Parang may boses sa ulo mo na nagsasabing,
masama ba akong anak kung inuuna ko ang sarili ko? Pero tandaan mo ito, you can't pour from an empty cup. Kung ubos ka na, wala ka ring maibibigay. Ang pag-aalaga ng mental health mo ay hindi palaging grand gestures. Minsan tahimik lang na desisyon na hindi ka sasagot sa insulto. Minsan pagpili na matulog ng maaga kaysa mag-overthink. Minsan pag-amin sa sarili mo na nasasaktan ka talaga at okay lang umiyak. Healing is not linear, and that's okay. At higit sa lahat, hindi mo kailangang hintayin na masira ka bago ka magpahinga. Hindi mo kailangang magkasakit para lang patunayan na nahihirapan ka. Valid ang pagod mo. Valid ang nararamdaman mo. Choosing your mental health is not selfish. It's choosing to survive, to heal, and eventually, to live better. Number 9, huwag mong akuin ang problema nila. Dahil nga pamilya, naiisip natin na responsibility natin ay ayusin ang lahat. Kapag may gulo o kapag may drama sa bahay, natural na gusto nating maging the peacemaker o ang taong laging nagsosolve ng problema. Pero sa totoo lang, hindi mo dapat akuin ang problema nila. Hindi ka therapist nila. Hindi ka obligadong maging emotional dumping ground nila. Kung lagi mong sinasalo ang lahat ng stress at galit nila, ikaw mismo ang nauubos, emotionally, mentally, at minsan, physically pa. Ang mahirap, pero totoo, ay minsan kailangan mong sabihin sa sarili mo, ito ay hindi sa akin, hindi ko problema ito. Hindi ibig sabihin na hindi mo sila mahal o wala kang pakialam sa kanila, kundi pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Imagine mo, parang may invisible shield ka na pumipigil sa toxic energy nila na makaapekto sa mood at desisyon mo. In real life, marami ding nakaka-relate dito. Halimbawa, ang lola mo o tita mo na laging may comments tungkol sa choices mo sa buhay. Kung lagi mong pinapakinggan at sinusubukan baguhin ang sarili mo dahil sa mga sinasabi nila, mawawala yung sense mo ng identity. Pwede kang maging consumed sa problema nila at makalimutan mo na may sariling priorities ka at happiness ka rin. So, ang practical approach dito ay emotional boundaries. Pwede kang makinig, pero hindi kailangan laging umapila o mag-justify. Ang gawin mo, step back, breathe, at sabihin mo sa sarili mo, I hear you, but this is not my responsibility. Parang self-care na disguised as boundary. Remember, self-preservation doesn't mean selfishness. Sa halip, ito yung paraan para manatiling grounded at kaya mong harapin ang ibang challenges ng buhay ng mas malinaw at kalmado. Mas madali mo rin silang matutulungan sa future kung hindi ka nauubos ngayon. Number 10, matutong umalis sa usapan kapag lumalala. Kahit gaano mo sinubukang makipag-usap, may mga pagkakataon talaga na lumalala ang usapan. Pwede itong magsimula sa simpleng argumento, pero biglang nagiging malaking away na puno ng sama ng loob, insulto o guilt trips. Sa ganitong mga sitwasyon, ang pinaka-importanting gawin mo ay matutong umalis sa usapan. Hindi ito nangangahulugang talikuran mo ang pamilya mo o ikaw ang masama. It's about protecting your mental health. Pwede mong sabihin ng mahinahon, pag-usapan na lang natin ito mamaya. Kailangan ko muna ng space. Kapag ginawa mo ito, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na mag-cool down at hindi ka nadadala sa init ng emosyon. Imagine mo lang, kung patuloy kang nakikialam habang tense ang sitwasyon, malaki ang chance na magsalita ka ng something you might regret. Sa totoong buhay, relatable ito, lalo na kapag may family gatherings o kahit simpleng dinner lang sa bahay. May mga moments na parang lahat ng pinipigil mo na frustration ay biglang sumabog. Kapag natutunan mong gracefully na lumayo, hindi lang naiiwasan mo ang mas malaking conflict, kundi napapakita mo rin sa sarili mo na may control ka sa reaction mo. We could call it choosing peace over chaos. At kahit mahirap sa simula, mas magiging empowered ka sa bawat encounter. Para itong self-respect practice din. Ipinapakita mo na hindi ka basta-bastang na-absorb ng toxic energy. Hindi ka rude, hindi ka insensitive. Simple lang, pinipili mo ang kalinawan ng isip mo at kapayapaan ng damdamin mo. Number 11, i-validate mo ang sarili mong nararamdaman. Madalas kasi, kapag paulit-ulit kang sinasaktan o minamak ng pamilya, natututo tayong i-ignore ang sarili nating feelings. Ang nangyayari, sinasabi natin sa sarili, normal lang siguro to. Baka masyado lang akong sensitive. Pero ang totoo, walang masama sa nararamdaman mo. Kung nasasaktan ka,
Kung na-stress ka, kung na-frustrate ka, ito ay totoo talagang nararamdaman mo. Ang pag-validate sa sarili ay parang sinasabi mo sa sarili mo, okay lang to, nararamdaman ko talaga ito, at karapat dapat akong maramdaman ito. Hindi mo kailangan ipaliwanag o i-justify sa kahit sino, kahit sa pamilya mo. Sa halip, binibigyan mo lang ang sarili mo ng karapatan na maramdaman ang emosyon mo. Kapag natutunan mong gawin ito, mas malinaw sa sarili mo kung ano ang nakakasakit sa'yo at kung ano ang boundaries na kailangan mong itayo. In real life, halimbawa, kapag pinapahiya ka ng kapatid mo sa harap ng mga bisita, normal lang na maramdaman mo ang galit o sama ng loob. Hindi mo kailangan ikahiya ang nararamdaman mo. Sa halip, pwede mong isipin, I feel angry, I feel hurt, and that's okay, I deserve respect. Ganun kasimple, pero napakalakas ng effect sa mental health mo. Kapag in-acknowledge mo ang emotions mo, nagkakaroon ka ng control sa sarili mo. Hindi ka na basta-basta maapektuhan ng toxic na behavior nila. Ang pag-validate sa sarili ay hindi selfish. Ito ay act of self-care. Kapag sinanay mo ang sarili mo na tanggapin ang nararamdaman mo, mas nagiging empowered ka. Mas kaya mong mag-decide para sa kapayapaan ng isip mo. At mas madali mong ma-establish ang healthy boundaries. Ang pag-validate ng sarili mo ay unang hakbang para hindi ka tuluyang ma-define ng toxic na pamilya mo. Ikaw mismo ang nadi-decide kung ano ang tama para sa sarili mo. Number 12, magkaroon ka ng personal space. Minsan kahit pamilya mo ang pinanggagalingan ng toxicity, kailangan mo pa rin ng space para sa sarili mo. Hindi ibig sabihin nito na iniwan mo sila o hindi mo sila mahal, kundi kailangan mo lang ng oras para makapagpahinga, para mag-reflect at mag-recharge. Sa totoong buhay, madalas kasi nakakalimutan natin na may sariling emotional needs tayo. Kung palagi tayong nakikipag-deal sa toxic behavior, unti-unti itong uubos sa atin at nakaka-apekto sa mental health natin. Imagine mo, parang cellphone na laging naka-plug in sa charger na sira. Hindi maayos ang charging, mabilis ma-drain. Ganon din ang sarili mo kung walang personal space. Pwede kang gumawa ng simpleng routines na sa'yo lang, tulad ng paglakad-lakad sa park, pagbabasa ng libro, journaling, o kahit pag-relax sa kwarto mo nang walang istorbo. These small moments allow you to reset your emotions at hindi mo na kailangan mag-react agad sa bawat toxic comment o situation. Personal space rin ang nagbibigay sa'yo ng chance para makita ang things objectively. Kapag malayo ka ng konti sa stress, mas malinaw mong mai-assess kung alin sa sinasabi nila ang constructive at alin ang puro toxicity lang. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito para hindi ka ma-overwhelm at ma-maintain mo ang peace of mind mo. Huwag mong isipin na selfish ito. In reality, kung walang personal space, mas mabilis ka ring masaktan at mas mahirap makipag-communicate sa kanila ng maayos. Think of it as self-care na kailangan mo para mas maging matatag sa harap ng toxic na sitwasyon. Number 13, ang patawad ay proseso, hindi obligasyon. Alam mo, madalas tayong pinipilit ng iba o pinipilit natin ang ating sarili na magpatawad agad. Parang sinasabi sa'yo, forgive them, move on na. But reality check, hindi ganun kadali. Ang patawad is not a switch you can just turn on. Ito ay journey, hindi isang deadline. Hindi porket pamilya mo ang nakakasakit sa'yo, ibig sabihin, obligado kang maging okay agad o makalimot sa sakit na nararamdaman mo. Pwede kang masaktan, pwede kang magalit, pwede kang malungkot. Lahat yan valid. At ang pinakamahalaga, ang proseso ng pagpapatawad ay para sa'yo, hindi lang para sa kanila. Ang point ng forgiveness ay hindi para sabihin na tama ang ginawa nila. Ang point nito ay para sa'yo, para ma-release mo ang bigat na dala-dala mo araw-araw. Kapag pinilit mo ang sarili mo na magpatawad ng mabilis, madalas, mas lalo ka lang nasasaktan kasi hindi mo pa na-i-process ang feelings mo. Isipin mo na lang na parang detox ang forgiveness. Kailangan ng oras para linisin ang puso at isip mo. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan magpatawad dahil may nagsabi. Hindi mo kailangan magpatawad dahil lang may nagsabi sa'yo o dahil that's what family does. Kung handa ka na, naturally, unti-unti mong mararamdaman na kaya mo nang i-let go ang galit o resentment. At kapag dumating ang araw na yon, magiging mas malaya ka, mas peaceful. Remember, forgiveness is a gift to yourself, not a favor sa kanila. Hindi mo kailangan ng validation o approval ng iba. Hindi mo rin kailangan makipagkapwa-tao sa proseso. Ang mahalaga,
honest ka sa sarili mo. At alam mo na unti-unti, mas gagaan ang puso mo kahit maliit na hakbang lang bawat araw.